Inabala ko ang sarili sa paglilinis, kasalukuyan kong pinunasan ang ibabaw ng mesa. Sa totoo lang naaasiwa ako kanina pa, dahil kasama ko lang naman ang amo kong asungot. Kung ako lang ang masusunod, kanina ko pa ito hinagis sa labas, upang makakonsentrate ako sa aking gawain. Pero malabo yata iyong mangyari, baka bukas paggising ko wala na akong babalikang trabaho. Pinilit ko na lang mag-isip ng ibang bagay, habang naglilinis para naman makalimutan kung nandyan pala ang presensya nito. Paminsan-minsan ay sumusulyap ako sa gawin nito, kita kong abala ito sa kakapindot sa keyboard ng laptop nito. Napakaseryoso at mukhang kagalang-galang ang mukha nitong nakatuon sa monitor, nakasuot pa ng salamin sa mata. Napangiwi ako, sa hitsura nito hindi mo akalain na napakabastos nito. Nakasimangot kong tinuon muli ang atensyon sa harap ng glass table. Pakanta-kanta kong pinagpatuloy ang pagpupunas at paglilinis. Napatigil ako sa ginawa ng may biglang humablot sa pulsuhan ko mula sa likuran, kasunod nyon ay puwersahan akong pinaharap. Ano ba senyor ito? Napipiyok kong tanong, tuloy napahigpit ang hawak ko sa feather duster. Natunghayan ko na naman kasi nang malapitan ang mukha ni senyor ito Luz. Nakatitig ito sa akin, panay lunok ng laway. Malamlam ang mga mata na animoy may gustong sasabihin. Napakunot ang noo ko, ano na naman ang problema ng lalaki na ito. Lihim kong kinagat ang aking mga labi, ayon na naman at halos mabingi na naman ako sa tambol ng puso ko. O puso ko mag-relax ka naman. Ilang segundo kaming nanatili sa ganung posisyon, nag-staring contest, naglaban ang aming mga titig. Animoy sinuyod namin ang bawat linya, at hugis ng aming mga mukha't walang nais magpatalo. Kay lapit ng mukha namin sa isa't isa, na halos ilang pulgada na lang ang layo. Kita ko ang pagkagat nito sa pangibabang labi. Ano kaya ang pakiramdam na makahalikan ni senyor ito? Ba't ko pa naisip iyon? Oh, lihim akong napabulalas. Naaakit ata ako sa simpleng kagat nito sa labi, wala sa sariling napalunok akong muli. Strip. Po. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Naguguluhang pinukol ko ito ng titig. Take off that uniform right now, strip. Utos nito. Nanlaki ang aking mga mata, ano daw? Gusto nitong maghubad ako. Hindi ko makuha ang ibig nitong sabihin. Ang maniac naman ng lalaking ta, di porket maid ako basta-basta na lang ako pahuhabarin. Maya-maya ay biglaang nalukot ang mukha, at lumaki ang butas ng ilong nito. Kasunod ay napahatsing ito sa aking harapan, bumitaw ito sa pagkakahawak sa bisig ko. Napailag tuloy ako at biglang namutla. Totoo ngang may allergy ito sa alikabok. Sino naman ang may sabi na lumapit ito sa akin, hawak-hawak ko kaya ang feather duster. Hindi ko nakasalanan iyon, kung atakihin ito ng allergy. Panay pa rin ang hatsing nito. Pero nakokonsensya ata ako, dahil sunod-sunod ang hatsing nito sa harapan ko, kita ko ang pamumula ng mga mata nito at ilong, lagot. Pasensya na po, bakit ba kasi lumapit ka? Pagdahilan ko, aba totoo naman kitang naglilinis ako. Alam naman nitong may allergy ito lalapit-lapit pa. Nang nahimasmasan ito, ay isang matalas na tingin ang pinukol nito sa akin. Nanindig tuloy ang balahibo ko, at hindi mahulaan ang takbo ng utak nito. Kasunod ang puwersahang hinablot ang feather duster na hawak ko, at tinapon sa isang tabi. Natameme at nablangko ang utak ko sa mga kilos nito. Pagkatapos ay marahas nitong kinuha muli ang braso ko, nagsimula akong kaladkarin papalabas ng kwarto. Kanda buhol-buhol tuloy ang mga hakbang ko, dahil kay laki-laki ng mga hakbang nito papalabas. Follow me, utos nito. Follow me mo mukha mo, may magagawa pa ba ako kinaladkad mo na ako, nakangusong kikibot-kibot ko. Wala akong ideya kung ano ang plano nito, baka sisisantihin ako dahil sa nangyari. Aba, hindi ata makatarungan iyon. Kaya napatiim bagang ako't marahas na binawi ang aking braso, mula sa pagkahawak nito. Pero mahigpit ang palad nitong nakahawak sa braso ko. Kaya kahit hindi bukal sa loob ko ang pagkaladkad nito napasunod na lang ako. Sandali senyor ito, pwede naman nating pag-usapan ito ano. Bagaman parang wala itong narinig, at patuloy na naglakad sa pasilyo, na hindi pa rin binitawan ang aking braso. Sandali hindi naman makatarungan ang reaksyon mo, dahil lang sa simpleng alikabok na nasenggot mo senyor ito,
Reklamo ko pa rin habang nakasunod dito. Hindi pa rin ako nito pinapansin. Naiinis ako lalo dahil pinagtitinginan na kami ng ibang kasambahay. Ano ba itong lalaking ito, at kay tigas ng ulo. Nagkabuhol-buhol na nga ang hakbang ko, dahil sa pagkakaladkad nito sa akin. Nang bigla itong tumigil sa kakahakbang, dahilan upang masabsob ang mukha ko sa likod nito. Napapikit tuloy ako ng hindi sinasadya. Sino naman ang hindi mapapikit? Ang bango ng asungot na ta. Bumaling ito sa akin, kaya mabilis kong naiayos ang sarili't tumayo ng tuwid. Hindi pa rin ito binitawan ang braso ko. Mabilis kong naibaling ang paningin sa ibang direksyon, ewan pero nakakataranta ang tingin nito. Napalunok ako. Lagot Molly, wala ka nang babalikang trabaho bukas. Kainis kasi itong amo ko, at kay babaw ng rason para sisantihin ako. Joy! Joy! Narinig kong tawag nito. Kita ko kanda takbo ang babaeng lumapit sa harap namin. Opo, senior ito. Agad nitong turan ng sinapit nito ang kinaroroonan namin. Give her another uniform, walang atubiling utos nito sa babae. Ha? Ano daw? Bagong uniform. Ibig sabihin mananatili akong magserbisyo dito. Kung tama man ang narinig ko ay ikatutuwa ko talaga. Pero bagay naman po kay Molly ito senior ito pigil ni Joy sa amo, sabay suyod ng tingin sa akin. Naasiwa tuloy ako sa ginawa nito at napayuko, napahalukip-kap ako sa gawing likod ng lalaki. But I want you to change this. This is too short for her. Nagmukha siyang kunway nag-iisip sabay kumpas ng daliri sa ere, nagmukha siyang banga, yes banga, sabi nito na bumaling sa akin, at hindi sigurado sa huling katagang binitawan. Nalukot ang mukha ko sa huling sinabi nito, ano daw banga? Nako! Talaga lang ito lang ang nakapagsabi sa akin ng ganon, sa tangkad kong 5'6", at sa katamtamang curve ko. Heller, nanalo kaya ako sa pageant sa aming baryo, tapos banga lang ako sa paningin nito. Uupakan ko kaya ito hanggang maglampasay sa sahig. Nakakainis naman itong lalaking to. Nagkibit balikat na lang ako, para ano pa kung rereklamo ako, mabuti at mukhang banga lang ako, paano kung sinisisante ako nito, mas mabuti ng ganon, pero talagang hindi katanggap-tanggap sa aking loob Nakita ko ang pilit ng ngiti na sumilay sa labi ni Joy, pagkatapos ay mabilis na yumuko bilang pagsang-ayon sa amo. Okay senior ito. Tumango lang si Luz bilang tugon sa sinabi ng babae, at marahas na binitawan ang aking braso, na kanina pa nito hawak, bumalikwas ito at tumalikod. Yabang mo, mukha ka namang tukwa, lihim kong pahabol habang sinundan ng tingin ang lalaking papalayo. Akala mo kung sinong mayaman, hindi ko inindang nakatingin pala si Joy sa pagsimangot ko. Lihim nang umiti si Joy. Ayon naman ang nagsimula na naman ito sa allergy nito. Napakislat ako nang marinig ko ang hatsing nito, kasalanan naman nito bakit kasi lumalapit ito sa akin. Kailangan may gawin ako para naman maibsan ang konsensya ko, kainis tong pakiramdam ko, bakit ba kasi ako nag-alala para dito, humahatsing na naman ito. Lumala ata ang allergy nito. Bitbit ko ang gamot at tubig na nakalagay sa tray, ay pumasok ako sa loob ng silid upang painumin ito. Lagot. Nagdadalawang isip ako, hindi pa kasi ako nakapagbihis ng bagong uniforme, kasi sabi ni Joy. Naubusan daw kaya magtitiyaga na muna daw ako sa mixing ito. Kailangan ko pang maghintay ng 2 o 3 araw, bago matapos ang uniformeng pinapagawa nito. Dahan-dahan kong hinakbang ang paa papasok sa loob, dagli kong binaling ang paningin kung saan naroon ang binata, nakaupo ito sa isang mahabang couch. Napangusong medyo naiinis ako, sinong hindi maiinis, nagkalat na ang loob, sangkatutak na tisyo ang nasa sahig, at sa kung saan saang espasyo. Ayon naman at humahatsing ito. Pumasok ako ng tuluyan sa loob, sabay lapag ng dala kong tray sa ibabaw ng maliit na mesa. Bumaling ako dito, kawawang-kawawa ang hitsura nito, namumula na ang ilong dahil sa kakapunas ng tissue. Agad kong kinuha ang gamot at lumapit dito, tahimik kong inabot ito sa lalaki. Tiningala ako nito mula sa pagkakaupo. Ano ba ang nasa paningin nito, at parang naliliyo ako. Ilang saglit ay kinuha nito ang gamot, maagap naman ako at mabilis binigay dito ang tubig. Tahimik lang itong ininom iyon.
Nataranta ako't mabilis nilapag ang baso sa ibabaw ng mesa, ewan ba at kusang kumilos ang mga kamay ko. Maagap akong naupo sa tabi nito, at kasunod ay ang paghimas ko sa likod nito na hindi ko namamalayan. Hinimas-himas na parang ganun kami ka-close. Napalingon ito sa akin at dagling nagtama ang aming paningin. Sa pagkatitig nito ay biglang nagising ang diwa ko, at nailag ko ang kanang palad na nakapatong sa likod nito na parang napaso, pagkatapos pinagsakop ko ang dalawang palad sa aking kandungan. Bakit ko ba ginawa iyon? Muli akong sumulyap dito, ayon at nakatingin pa rin ito sa akin. Naasiwa ako't parang napaso sa titig nito. Go on, utos nito sa akin. Muli na namang hamatsing. Maagap naman ako tumalima sa utos nito. Marahan kong hinaplos ang likod nito, nagbabasakali rin naman akong gagaan ang pakiramdam nito, kahit na hindi yun nakakagamot sa pakiramdam nito. Kita ko na pumikit ang mga mata nito, he looks so innocent, kay sarap titigan ang mukha nito pag ganon ang tagpo. Naku muli naman itong hamatsing. Mas lalo ata akong nakokonsensya kaya walang patid pa rin ang paghimas ko sa likod nito. Why you haven't changed your uniform yet? Kalmang tanong nito, nang nahimasmasan at hindi inabala ang paningin nitong ibaling sa akin. Anaubusan po kasi. Magpapagawa pa raw po si Ma'am Joy, mahinahon kong sagot, hindi ko pa rin inalis ang palad sa likod nito. I see, wika nito sabay tango. Don't wear that anymore. Instead wear your casual clothes habang hinintay nating matapos iyon. Opo senior ito. Bakit ba kay sarap ng mga haplos ni Molly sa likod niya, hindi niya moari pero ang init ng mga palad nitong dama po sa likuran niya, nakakagaan sa pakiramdam, gusto niyang hindi na iyon matatapos pa. Mariin ipinikit ni Luz ang mga mata, maghahating gabi na lang, pero hindi pa rin siya dinalaw ng antok. Palaging naalala niya ang haplos ni Molly. What's wrong with me? Nakabukas ang lahat ng ilaw sa loob ng silid niya. He used to sleep with the lights on, simula kasi noong bata siya. May aksidente kasing nangyari, na hanggang ngayon ay hindi niya kayang kalimutan, at hanggang ngayon ay parang sariwa pa rin sa kanyang isipan. 15 years ago. How? Come here? Come with me? Tawag ni Luz sa kanyang nakakabatang kapatid na si Paula. Where are we going kuya? Tanong ng batang babae, habang sumusunod sa kanyang naglakad sa isang makitid na pasilyo. Kasalukuyan kasi silang nagbabakasyon sa probinsya ng kanilang abuelo at abuela. The place is quite nice, bought an old model mansion, sa kapanahonan pa ng Kastila nang may tayo ang mansyon ng lolo't lola niya. Hindi rin may kaila na mayaman ang pamilya nila, dahil sobrang laki ng mansion, hindi na nga nila halos malibot dahil sa laki. Through his curiosity, he explored the place, and he invited her younger sister to come with him. Nagsimula na nilang baybayin ang isang makitid na daan sa loob ng hardin, puno ng mga bulaklak at mabiberdeng dahon ng daan. It is very nice na kadalasan makikita lang niya sa movie. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid niya, habang binaybay nila ang maliit na daan, hanggang sa sinapit nila ang dulo niyon. Wow! Wow! Halos magkasabay nilang bulalas, nang masaksihan nila ang dulo niyon, there's a small fountain surrounded with a lot of different flowers and vines. It's very nice and peaceful. Ilang sandali ay nagsimula na silang maghabulan at naglaro sa buong lugar. Full of laughters in every corner of the place. Nang aksidenteng may nasagi si Paula, at kasunod niyon ay isang maliit na pinto ang biglang bumukas. The door was covered with green vines and leaves, kaya hindi nila iyon napansin kanina. Nagulat silang dalawa at dahil na rin sa curiosity niya, lumapit siya sa gawing pintong nakabukas. Inaninag niya, but the room is quite dark, at dahil nga naintriga siya kung ano ang nasa loob, nagsimula siyang humakbang papasok. Kuya, are you not afraid? Pighil ng kapatid niya, nang mapansin nitong papasok siya sa pintong nakabukas. Nilingon niya ito at nangitian. Do you want to come? Madali naman itong lumapit sa kanya, sabay hawak sa likod niya. He can feel Paula's hand trembling. Don't be scared, I am here, sabi niya na pinilit kinalma ito. Kasunod ay nagsimula na silang humakbang papasok, dahan-dahan hanggang marating nila ang loob. It was a four-corner room, walang bintana at wala maski bagay na nakalagay sa buong silid. Naaninag niya iyon, dahil sa liwanag na nagmumula sa maliit na pinto.
See, there is nothing to be afraid of, he cheered her up. Sabay baling sa kapatid niyang nakahalukip-kap sa likod. Isang tango lang ang sinagot nito, but still her eyes are full of doubts. Isang malakas na hangin ang nagmumula sa labas, dahilan upang biglang sumara ang pinto. The room covered with darkness, at isang tili ang pinakawalan ng kapatid niya. Oh no! Maagap siya at mabilis hinawakan ang palad ni Paula, iginiya niya ito papalapit sa pinto upang buksan. But then, the door was locked. He used all his strength to open the door but it was locked. Napaatras siya at nagsimulang kabahan, noong his sister had an asthma. Kuya, dinig niyang tawag ni Paula sa kanya. Don't worry Pao, I'll find a way, sabi niya dito. Isang malakas na sipa ang kanyang ginawa sa pinto, pero sadyang matibay ang pintong iyon, kaya kahit anong gawin niyang sipa, hindi iyon magigiba. He heard his sister start, pantang. Sangdamakmak na pawis na ang lumabas sa kanyang noo, oo natakot siya para sa kapatid niya. Dinig niya ang mga hingal ng kapatid niya, na animoy nahihirapan na itong huminga. Oh God, sambit niya. Wala sa sariling nagsisigaw siya kahit alam niyang mahihirapan siyang makahanap ng tulong. Hey, is anyone there? Please help us, sigaw niya, paulit-ulit. Paulit-ulit rin niyang tinadyakan ang pinto, hanggang sa maubos ang lahat ng lakas niya. Isang oras na ang nakalipas, pero wala pa rin nakapansin sa kanila. Nanlulumo siyang umupo sa tabi ng kapatid niya. Kuya, I can't breathe, sabi nito na sobrang hina na ng boses. Sunod-sunod na lunok ang kanyang ginawa. Kinabahan siya na magkahalong takot. He hugged his sister, and his tears started to fall, naiiyak na siya. He dragged her sister into this. Please Pao, hold on, we will be okay, sabi niya na gumaralgal ang boses. Hanggang sa naramdaman na lang niyang bumagsak na ang ulo ni Paula sa kanyang kandungan, wala na siyang marinig na hininga nito. Pao, Pao, please say something Pao, Paula, sigaw ni Luz habang umiiyak. He killed his younger sister, iyon ang nakatatak sa utak niya hanggang ngayon, he's still blaming himself even his parents saying, he was not and it was an accident, pero hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang sarili sa nangyari, ngunit that past haunts him until now. Na halos gabi-gabing dinadalaw siya ng masamang bangungot ng nakaraan. Simula din sa nangyari noon, ay takot na siya sa dilim, nagsisimula ang takot niya dahil sa nangyari sa kapatid niya. Sa tuwing nasa dilim siya, ay pakiramdam niya ay hindi siya makahinga at lalagnatin siya, siguro iyon ang iniwan ng kapatid niya, dahil sa kasalanan niya. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan, sabay pahid sa kanyang mga luha na kusang pamatak mula sa kanyang mata, muli na naman niyang naalala ang mapait na nakaraan, mariin niyang ipinikit ang mga mata. Please wake up. Please wake up. Araw ng linggo at huling araw ko sa linggong ito sa trabaho ko sa malaking bahay. Dahil Biyernes hanggang Linggo lang kada linggo ang aking schedule. Nakasuot ako ng isang mahabang palda na kulay pink, paborito ko ang pink Huwag na kayong magreklamo, sa ukay-ukay ko rin ito nabili. Panaresan ko ito ng lacy blouse. Spaghetti strap na hapit sa katawan, at huwag na kayong magtanong kung saan, dahil isa lang talaga ang bilihan ko. Pinalibabawan ko ng isang kulay puting cardigan, para hindi naman lantad ang kilikili ko, naka-flat sandal ako yung maraming strap gladiator sandals. Naka-braid ang buhok kong mahaba, para naman naaayon sa suot kong damit. Bahala na nga ang amo ko, kung may inis sa akin, ito rin naman nagsabi na casual ito ang casual na nalalaman ko Ibig kong matawa dahil bitbit ko pa rin ang paninda kong bibingka. Nagbabaka sakali lang naman ako noong isang araw kung may bibili ba sa kasamahan ko, at hindi nga ako nabigo at pamatok ito, kaya hindi ko na pinalampas at nagdala ako, pero itinago ko iyon sa maid's quarter, baka pag-alitan ako ng amo ko mahirap na. Lumabas na ako sa maid's quarter, papunta ako sa gawin ng master's bedroom, iyon naman dapat ang gawin ko tuwing umaga ang gisingin at hatdan ng breakfast in bed ang binata. Nang matapat ako sa pinto nito kumatok muna ako. Wala akong makuhang sagot, siguro ay tulog pa ito. Kaya tuloy-tuloy akong pumasok sa loob. Ayon na abutan ko na naman na nakabukas lahat ng ilaw sa silid nito.
Dahan-dahan kong hinakbang ang mga paa papunta sa harap ng malaking kurtina, plano ko yung ihawi upang makapasok ang liwanag ng araw, pero may narinig akong isang boses. Napahinto ako sa aking mga hakbang sa narinig, kinilabutan ako. Kinabahan tuloy ako, baka may multo. Napailing ako, kung ano-ano na ang pumasok sa kukuti ko. Sadya kong kinalimutan, at muling itinuon ang atensyon sa aking gawain. Muli, hinakbang ko ang aking paa. Napatalan ako sa gulat, dahil muli ko na namang narinig ang tunog na pumailan lang sa buong silid. Napalunok ako sabay sapo sa aking dibdib, sobrang kaba ko dahil sa gulat at takot. Ayon na naman, pero iba ang tunog na iyon, kaya binaling ko ang sarili kung saan nagmumula ang tunog. Ang tunog na narinig ko, ay nagmumula sa kinaroroonan ng kama ng binata. Napalunok ako't mabilis na hakbang ang aking ginawa. Nang sinapit ko ang kama, bumungad sa aking paningin ang paisang noo ni Senyor Ito Luis, nakapikit ito at pabaling-baling ang ulo. Malakas naman ang aircon sa buong silid, pero pinagpawisan ang binata. Kinabahan na ako, tansya ko ay binangungot ito, kaya maagap akong naupo sa tabi nito, at niyugyug ang balikat nitong basa na rin ng pawis. Senyor Ito, gising po, turan ko habang niyugyug ko ang balikat nito. Pero sa ginawa ko ay mas lalong itong nag-ingay. Natataranta na ako, ano bang gagawin ko, pati ako ay pinagpawisan na. Gusto kong maiyak. Senyor Ito gising po, pero wala pa rin akong makuhang sagot. Mas lalong bumundol ang kaba sa dibdib ko. Maawa ka naman gumising ka na, sabi ko na hindi napigilan ang luhang pamatak mula sa aking mga mata, habang sige ko pa rin itong niyugyog, hindi ko alam pero kusang tumulo ang luha ko sa sandaling iyon. Wala sa sariling pinaghahampas ko ang gawing dibdib nito, wala akong pakialam kung masaktan man ito, ang gusto ko lang ay gumising na ito. Utang na loob gumising ka na. Gumaralgal kong wika sa lalaking nakahiga. Hanggang muli, isang tunog ang pinakawalan nito, kasunod ay ang pagbiglang dilat nito ng mga mata. Nakatitig ito sa akin na hindi ko moari kung sa akin ba, parang kilayo-layo nang inabot ng paningin nito. Pagkatapos ay biglaan nitong hinablat ang balikat ko, at biglang mahigpit na yakap ang binigay nito sa akin, mula sa pagkakahiga. Rinig ko ang mga hanggaws nito. Mula sa likod ko, parang itong nanggagaling sa isang masikip na lugar, na animoy hindi ito makahinga, hiningal ito at basang-basa ng pawis. Nabigla ako sa ginawa nito, biglang-bigla, pero mas lamabis ang iyak ko sa sandaling iyon. Akala ko hindi na ito magigising pa. Natakot ako, takot na takot. Gumaralgal na sabi ko, na akmang bibitiw sa pagkayakap nito, sa halip mas hinapit ako nito at hinigpitan nito lalo ang yakap sa akin. Please stay Molly, bulong nito sa akin, habang nakayakap sa akin. Hindi ko alam ang isasagot, kaya nagpaubaya ako at nanatiling nakadagan dito mula sa ibabaw. Hindi pa rin tumahan ang iyak ko. Tahan na, I am now okay, sabi nito habang hinaplos ang buhok ko. Hindi ko alam kung ano ang napanaginipan nito, pero dama ko ang hirap na dinaramdam nito. Akala ko, sobrang perpekto na ng buhay nito, akala ko wala itong dinadalang hirap, ngayon ko lang napagtanto mahirap ka man o mayaman, pareho lang na may hirap, na dinadala kong hindi man pera, sa ibang aspeto naman. He felt strange after Molly witnessed him having his nightmare, bangungot na paulit-ulit niyang nararanasan gabi-gabi, the nightmare that always haunting him every night. Nang makita niya ang mukha ni Molly kanina, iyong inosenteng mukha nito na puno ng pag-alala, ay parang may kakaibang hatid sa kanya, parang hinaplos nito ang puso niya. Sa tuwing lumalapit ito sa kanya, isang kakaibang kaba ang kanyang nadarama. Nalilito siya kung ano ba itong sumanib sa kanya. Kanina pa siya hindi komportable sa presensya ng dalaga, bago ito sa pakiramdam niya. He secretly desired her, even she just wearing a casual outfit, but for him she is pretty and attractive. May kung ano na nagpapaiba ng katawan niya, he wants her badly, iyon ang sinisigaw ng katawan niya. Bumalikwas siya ng tayo mula sa pagkakaupo sa kama, marahas niyang kinuha ang kanyang laptop sa ibabaw, at gumawi siya sa veranda, hindi na niya kaya pa, at kung ano-ano na ang sumagi sa utak niya. Hinakbang niya ang kanyang paa, at tinungo ang salaming pintuan, nang naghihiwalay sa silid niya at ng balcony.
Kailangan niyang makasamyu ng preskong hangin, at para mahimasmasan ang sarili. Kita niyang napatingin si Molly pagkatayo niya, abala ito sa kapupunas sa ibabaw ng couch, kita niya ang pagsalubong ng kilay nito, pagkatapos ay muling nayuko at pinagpatuloy ang ginagawa. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, bago naupo sa silya. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata. Sapo ang kanyang dibdib. This is so strange, bulong niya sa sarili, nang biglang bumundol ang kaba niya sa dibdib, dahil lang sa simpleng pagtama ng paningin nila ng dalaga. Ilang saglit ay sadyang niyang tinuon ang atensyon sa ibang bagay. Nang biglang sumara ang pinto ng silid niya, nagsalubong ang kanyang kilay, at daling nilinga ang kinaroroonan ng dalaga. Wala na ito roon at lumabas. Nagsalubong ang kanyang kilay, where that lady go? Pagkatapos ay napakislat siya, bakit niya iyon natanong sa sarili niya, anong paki niya kung nasaan ang babaeng iyon? Iiling-iling siyang napasapo sa kanyang noo, sabay tuon sa kanyang paningin sa harapan ng monitor. Napabalikwas siya nang hindi niya magawang esentro sa isip sa trabaho niya, nakukuyulso talaga siya kung saan ang lupalop ng bahay niya ang kanyang personal maid naruroon. What's wrong with you man? Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, sabay tayo mula sa pagkakaupo. Mura niya nang biglang nahadyap ng paningin niya si Molly sa may hardin. Kausap nito ang batang hardinero nila. Napakunot ang kanyang noo, ano bang pinag-uusapan ng dalawa? Nakangiti pa ang babae. Napatagis siya ng bagang na hindi niya namamalayan. Bakit ba siya naiinis? At bakit ba nakukuryuso siya sa ginagawa ng dalaga? Pabagsak at muli siyang naupo sa silya. Napakagat siya sa kanyang labi, at padiin ang pagpindot niya sa keyboard. Wala sa sariling pinindot niya iyon, wala doon ang diwa niya. Ang diwa niya ay nakasentro kay Molly.